Chapter 7. It was hard for me to left everything here. Nag-iimpake ako habang umiyak. It was a tough decision knowing that I left the love of my life. I didn't confess about my love for him, kaya ang bigat-bigat ng damdamin ko ngayon. Was devastated and it was hard pill to swallow. Do I need to this? Yan ang itinanong ko sa aking Cheryl. Hindi parent ako makapaniwala na sa Elsang iglap ganito ang nangyari. Sana hindi na lang ako bumalik sa buhay nila. All of the sacrifices na ginawa ko ay hindi sapat sa kanila kahit iniwan ko na ang taong pinakamamahal ko. Hindi parent sapat sa kanila. I was wrong believing na magiging mabait sila pero hindi. Flashbacks, anak talaga bang iiwan mo ako? Yan ang tanong ni nanay sakin. Di ako makatingin sa kanya ng diretsyo dahil parang pinapatay ako ng unti-unti. Leaving my mom behind is the worst decision I made na sana pala hindi ko na lang ginawa. Naibabalik po ako kasi kailangan kong makapagtapos ng high school, sambit ko, pero nakaya ko namang patapusin ka diba pero bakit ka sasama sa papa mo? Naiiyak niyang sambit, Queen, bakit mo pinipigilan ang anak mo? Sigaw ni tatay sa kanya, huwag mong sigawan si nanay. Sigaw ko pabalik sa kanya, ganitong bata ba ang pinalaki mo, walang modo? Inis niyang sabi habang dinuduro si nanay, wag ng maraming Saturday sasama ako sa iyo pero yung pangako mong bibigyan si nanay ng pera para sa gamot niya kailangan mong gawin yun. Sambit ko, anak wag mong gawin yan, di naman malubha itong sakit ko, mas kailangan kita dito. Umilyak niyang sambit. Kanina pa gustong tumulo ng luha ko, ayaw ko talagang iwanan si nanay dito dahil walang mag-aalaga sa kanya. Ang kaso wala kaming pera para bilhin ang mga gamit niya. May leukemia si nanay pero pinipilit niyang magpalakas dahil ayaw niyang mag-aalala ako, kaya sa tuwing nakikita ko siyang nahihirapan at para akong pinapatay, kaya nagdesisyon ako na sumama sa tatay ko pero kapalit nun ay paralin niya ako at bibigyan ng pera si nanay para sa gamot. Sikro nga anak, hindi mo na ako mahal kaya ka nakapagdesisyon ng ganyan kadali, sambit ni nanay habang umiiyak. Umiling naman ako, niyakap siya. Magpagaling ka nanay ko, babalik ako dito, dala-dala ang diplomang inaasam natin, wag kang mag-aalala, dadalaw ako pag may libreng oras ako. Bulong ko sa kanya, humagulgol naman siya ng layek. Tumalikod na ako at hinawakan ni nanay ang mga kamay ko, ngunit unti-unti akong kumalas sa mga kamay niya dahil ayokong umiyak. Parang pinipiga ang puso ko habang unti-unti kong hinahakbang ang kamay ko. Umalis na ako at sumunod sa tatay kong demonyo. Sumakay ako sa mamahalin niyang kotse. Hindi na ako naglakad ng loob ng tingnan ng munting bahay namin at umalis na kami. Di ko na napigilan ang aking Cheryl. Ang kaninang nagbabadyang luha ay nag-uunahan ng lumabas mula sa aking mga mata. Ano ba, gusto mo bang ibalik kita? Inis niyang sambit. Pinunasan ko naman ang luha ko. Lang minuto bago kami nakarating sa malaki nilang bahay, bigla naman akong nalungkot habang silang dalawa ni Spade na muhay ng marangya kami ni nanay ay naghirap at nakatira sa isang malit na bahay. O dalhin mo yang bag mo, ayokong mahawa sa kahirapan yung mag-ina, sambit nito. Di ko siya pinansin at kinuha na lang ang bag ko. Nauna siyang naglakad at sumunod naman ako sa kanya. Hindi na ako namangha sa bahay nila, mas na nagsakin ang galit dahil kailangan ko pang isakripisyo ang nanay ko para aipat-ira ako sa bahay na ta. Nang makapasok na ako sa loob ng mansion, agad niya namang tinawag ang mga katulong para asikasuhin ako. Manang Lolita, lumabas naman ang may katandaan na katulong. Sir, asikasuhin mo itong bagong katulong natin, sambit ng tatay ko. Naikuyong ko ang mga kamao ko dahil sa sinabi niya hindi niya pala ako itinuring na anak. Tara na, nakangiting sabi ni Mandang Lolita. Kinuha niya naman ang bag ko at umakyat na kami sa taas. Sumunod naman ako kay Manang. Manang, saan po tayo pupunta? Tanong ko sa kanya. Sa maid's room iha. Tanong ko lang, bakit kamukha mo ang senador o Rita Spade? Tanong ni Manang Lolita. Yumuko naman ako. Anak po ako ni Roman, pero lumaki po ako sa piling ni nanay. Sagot ko naman. Huminto naman ito at tumingin sakin. Hindi ka ba nasasaktan sa sinabi niyang isa kang bagong katulong? Tanong nito. Umiling naman ako kahit ang totoo sobrang durog ng puso ko dahil sa sinabi niya. Tumanggaw na lang si Manang at nagpatuloy kaming pumunta sa maid's room. Nang makarating na kami sa maid's room ay itinuro niya naman sakin ang pwesto ko at lagayan ng damit ko. Kawawa ka iha, ano nga ang pangalan mo? Tanong nito habang umuupo sa tabi ko. Diamond po, sagot ko. Tumanggaw naman. Bakit mo naisip ang pumunta dito? Alam mo bang nagkamali ka sa desisyon mo? Sambit ni Manang Lolita. Kumunat naman ang noo ko dahil sa sinabi niya. Tipo,
Hindi po ata mali na pumunta ako dito dahil unang-una po gusto ko pong magamot ang nanay ko, di ko ginusto na pumunta dito pero wala akong pagpipilian, nakayuko kong sambit, niyakap niya naman ako. Miss na miss ko na po ang nanay ko, iyak kong sambit habang nakayakap kay Manang Lolita. Tahan na wag kang mag-alala, tutulungan kita, sambit ni Manang, pinunasan ko naman ang luha ko at tumango. Salamat po, sambit ko. Lumipas ang mga araw, hindi ko na nakikita ang tatay ko, si Spade lang na lagi akong inuutusan. Ano, hindi mo ako susundin? Hoy, di ka itinuring na anak ni daddy kaya wag kang ambisyosa, maarte niyang sambit habang inirapan ako, di ko naman siya sinagot at sinunod na lang ang inuutos niya sakin. Lumipas ang mga taon, hindi pa rin ako nakadalaw kay nanay, nag-aalala na ako sa kanya, bahay at eskwela ang naging buhay ko sa loob ng isang taon kaya wala akong oras dahil panay utos din si Spade sakin. Isang araw tinawag ako ng tatay ko para sa kasunduan. Diamond, sigaw nito, agad-agad naman akong lumabas galing sa loob ng kusina, po. Nakayuko kong sambit, magbihis ka dahil may pupunta dito mamaya. Sambit niya, nagtaka naman ako kung bakit niya ako pinapabihis, di naman ako parte ng pamilya nila. Bakit? Tanong ko, di niya naman ako sinagot dahil may tinawagan ito, di na lang ako umimik at umakyat na sana sa taas. Saan ka pupunta? Sigaw nito sakin, magbibihis, malamig kong tugon, stupida. Mag-antay ka sa baba dahil kukunin ka ng personal assistant ko, sambit nito at dali-daling umakyat sa taas. Umupo na lang ako sa sofa at hinintay ang personal assistant niya, bumaba naman si Spade na may ngiting nakakaloko. Good luck Sisi, sambit nito at dumiretso na sa labas, di ko na lang siya pinansin. Ilang minuto ang lumipas at nakarating na din ang personal assistant ng tatay ko. Sumunod naman ako sa kanya sa labas at sumakay kami sa kotse niya, pumunta kami ng mall at pinasukat ako ng iba't ibang damit. Hindi bagay, sambit nito, 20 times na ata akong pabalik-balik sa loob, sinuot ko na yung pinakahuli na kulay itim, medyo seductive siya tingnan. Lumabas na ako at ipinakita sa assistant ng tatay kung kulang sa aruga. Ayan, perfect. Sambit nito, at inaladkad naman ako sa makeup and hairstyle kaya natagalan kami, tinorture nila ang buhok kong hindi nakaranas ng chemical at yung kilay kong hindi naaita ng 5 taon. Dilat ka na, masayang sambit ng nag-torture sakin, dahan-dahan kong binuksan ang aking mga mata, na bigla naman ako dahil ang ganda ng nasa salamin, nanlaki ang mga mata ko. Sino siya? Taka kong tanong at tinuro ko pa yung reflection ko sa salamin, natawa naman ang 2 parlurista na nag-ayos sakin. Ikaw yan o diba ang ganda, sambit nila, ngumiti naman ako, lumabas na ako at lumapit na sa assistant ng tatay ko. Oh wow, you look gorgeous. Pag pinagtabi na kayo ni Spade, talagang malilito kung sino sa inyong dalawa si Spade, sambit naman ng assistant ng tatay ko. Di ko naman siya sinagot, niyaya niya na akong pumunta ng parking lot, sumunod naman ako sa kanya. Nang makasakay na kami sa kotse ay pinaharurot na niya ito at ilang minuto lang ay nakarating na kami sa mansion, bumaba na kami, nakasalubong ko naman yung ibang kasama ko na kasambahay. Magandang tanghali, Senorita Spade, sambit nito sakin, nagulat naman ako. Hoy Chris, ako te si Diamond, sambit ko, nagulat naman sila. Sorry, sambit niya at umalis na, umiling na lang ako at sumunod sa assistant ng tatay ko. And here she is, rinig kong sambit ng assistant ng tatay ko. Pumasok naman ako, di ako comfortable sa suit kong kaya muntik pa ako madapa. She looked like Spade but her action is still Diamond, tatanggat-tanggat, inis niyang sambit. Hoy, ikaw maging klase ka mamaya sa pupuntahan nating event, alam mo naman kung paano maging klase dahil tinuruan ka na, sambit ng tatay ko. Tumango naman ako bilang tugon. I thought the event is all about business but limang stunned when I realized na ginawa akong pambayad ng utang ng tatay ko. Instead of Spade, ako ang ipinagkasundo niya sa matandang Amerikano. Dahil nagmakaawa daw ang nag-iisa niyang anak na di siya ipapakasal sa matandang lalaki, kaya ako yung ipinambayad nila dahil hindi naman daw niya ako anak at sampad lang ako sa pamilya nila. Isang gabi, umulan at kumulog ng malakas, lumabas ako upang tingnan si Wendell, ang matandang ipinagkasundo sakin. Pagkatingin ko sa kwarto niya ay wala na itong buhay, sumigaw ako at humingi ng tulong ngunit di na ito nabuhay. Ang lahat ng kayamanan ni Wendell ay napunta sakin ngunit kinuha din ng tatay ko dahil utang ko daw sa kanya lahat ng iyon. Ngunit ang di niya alam, kalahati lang ang ibinigay ko sa Connie A dahil ang kalahati ay itinago ko. Marami ding mansion na iniwan si Wendell na di alam nila Spade.
After that, naging mabait sila sakin kasi yumaman sila nang dahil sakin pinagpatuloy ko ang pag-aaral ng hindi naging katulong at sa araw na yun humingi ako ng pabor na dalawin si nanay. Nagulat naman ako nang pumayag siya nang makarating ako sa bahay ng nanay ay walang tao dun ko nalaman na wala na pala siya at ang tanging liham lang ang naiwan sakin. Mahal kong anak, Diamond, kumusta ka na prinsesa ko? Pakisabi pala kay Spade na mahal ko siya sadyang inilayo lang talaga siya ng tatay mo sakin. Alam kong pinapahirapan ka nila dyan minsan ko nang sinubukang pumuslit sa bahay nila ngunit tinaboy ako ng kapatid mo dahil mabaho at marumi daw ako. Anak, salamat sa lahat ng kabutihan mo ngunit hindi ako makapaniwala na nagpakasal ka sa lalaking mayaman upang makamit mo lang ang pinapangarap mo. Yan ang sabi ng tatay mo, pinatay mo raw ito. Sana hindi totoo lahat ng iyan anak ko, kahit ganun naniniwala parent ako. Sana papatunayan mo sa akin na hindi ka kasing sama nila, sana wag mo akong bigan. Anak ko, sa sandalin mabasa mo ito, siguro ay wala na ako sa mundong ibabaw ngunit alam kong kaya munang mabuhat mag-isa. Mahal na mahal ka ng nanay, gagabayan kita lagi, mahal ko. Pag nasa tamang edad ka na, hanapin mo si Wanda at sabihin mo na anak ka ni Queen Alfie. Nagmamahal ang iyong ina, Queen. Lion lang ang sinibol ng nanay, kaya sobrang pinagsisihan ko na iniwan ko siya kung nalaman kong iyon na pala ang huli naming pagkikita. Sana man lang ay niyakap ko siya ng mahigpit. Bumalik pa din ako sa mansion kahit alam kong niloloko ako ng mga ta. At sa pangalawang pagkakataon ay ginawa na naman nila akong masama. Ginawa nila akong spy sa Willows dahil tauhan sila ni Seniora. Tinanggap ko na lang yun dahil nga kinikilala ko silang pamilya hanggang sa nakilala ko ang pamilya ng Willows at doon ko na-realize na mali ang ginawa ko nang matagpuan ko si Iris. Ipinangako sa sarili ko na hindi ko nagustuhin na maging sunod son oran sa kanila at napagdesisyonan ko nang umalis sa Pilipinas at papatunayan ko sa nanay ko na hindi ako masama kagaya nila. End of the flashbacks. At ito na nga, sumampa na ako sa eroplano habang daladala ang alala at pagmamahal ni Iris. Handa na akong iwan ang masalimot kong nakaraan, handa na akong baguhin ang lahat ng pagkakamali ko, handa na akong iwan ang lahat. Hanggang sa muli Iris, mahal na mahal kita. Maaga akong nagising dahil sa sinag ng araw mula sa bintana ng hospital. Haze, ewan ko ba kung dapat akong matuwa sa mga nangyayari. Mommy, naalimpungat ang sambit ni Mitch sakin, dalawa lang kasi kami ni Mitch ang nandito at nag-storytelling lang ako kay Mitch sa mga childhood ko na na-enjoy din naman niya. I was expecting her to be emotional kasi hindi niya naranasan ang ganun but she didn't show any of that. Masayang masaya siya and she even told me na dahil sa mga sinasabi ko ay para niya na ding naranasan ang lahat. Ako pa ang naging emotional dahil sa sinabi ng bata, kaya minsan iniisip ko sobrang selfish ni Gray because of the pain na naranasan niya noon. Hindi niya naisip na ay para-honest na lang kay Mitch lahat ng kasiyahan na hindi niya naranasan pero hindi niya nagawa yun. Kaya minsan nag-aalangan din ako kung mahal ko ba talaga siya. Natatakot kasi ako na maging selfish din siya pag naging kami na hindi niya nga magawa kay Mitch yung simpleng bagay sakin pa kaya. Mom, are you alright? Tanong niya habang kinukusot-kusot ang kanyang mga mata. Yes baby, don't you worry, mom is very alright. Nag-iisip lang ako kung anong gusto mong bilhin ko. Malapit na diba ang birthday mo? It's October 13. Masayang sambit ko, napangiti naman ako dahil bukas na ang birthday ni Gray. Don't do anything mom, sanay na akong walang ganap sa birthday ko. Si Tito Iris lang naman yung gumagawa ng lahat kaya naranasan ko ang lahat ng yun but I wish Dad will prove himself na mahal niya talaga ako. I wish I see it because I believe in action speaks louder than words. Nakatingin lang ako sa kanya dahil sa ipinarones ni Gray sa kanya naging ganito kamulat si Mitch sa mga bagay-bagay. I am so proud of her. Diba homeschool ka? Tanong ko sa kanya. Tumango naman siya bilang tugon sakin, gusto mo bang enroll kita? Nakangiti kong tanong, nanlaki naman ang mata niya. Alam kong masaya siya pero bigla naman siyang umiling. If Dad found out na lalabas ako sa mansion dahil nag-enroll tayo, he will be furious for US. Malungkot niyang sambit, sisigot na sana ako nang bigla na lang may mga yabag akong narinig paalis. Kinabahan naman ako baka kasi yung kamukha na yon ni Mona pero winaglit ko naman yon sa isipan ko dahil nandito si Mitch sa tabi ko. Huwag kang mag-alala, akong bahala, nakangiti kong sambit. Ngumiti naman siya pabalik sakin. Buti ngayon nagagalaw ko na yung katawan ko at malakas na ako. Niyaya ko namang bumangon si Mitch para mag-ayos na kami katulad ng ginawa ko sa kanya. Sinusuklayan at inaayusan ko siya. She's like my minime. Punta tayo sa labas sa kalenderya, masayang sambit ko, ngunit para naman siyang naguguluhan sa sinabi ko, just follow me okay?
Dagdag kong sabi at tumango naman siya bilang tugon sakin, binihisan ko na siya ng kaparehong-kaparehong sa sinuot ko tuwing kami ngayon ng susuotan. Isn't it amazing? Masayang sambit ko sa kanya habang tinitingnan namin yung reflection namin sa salamin, "It's awesome mom, can I kiss you?" Sambit niya, lumuhad naman ako para mahalikan niya ako. Lumabas na kami sa room ko at masayang naglakad palabas, naglakad lang kami para ma-experience din naman niya na maglakad ng malayo. "Mommy, kailangan po ba nating maglakad?" Tanong niya. "Yes of course baby, tingnan mo yung nasa paligid mo, di ba ang ganda-ganda?" Masaya kong sambit, inilibot niya naman ang paningin niya at masayang tumango. Naglakad pa kami ng lang minuto at ine-enjoy niya naman niya ang moment ng paglalakad namin. "Gusto kumain ng street food." Tanong ko sa kanya, "Ano yung street food?" Asterisk yung mga tusok-tusok at sinasawsaw basta mamaya after nating kumain sa kalendarya. Masaya kong sambit, ngumiti naman siya at sumunod na lang sakin. "Mommy, baka pumunta si dad sa room mo at hanapin tayo," nag-aalalang sambit ni Mitch. "Pash, huwag mong alalahanin yun, di nga sila umuwi kagabi kaya tayo naman ngayon ang babawi sa kanila, mga walang konsensya ang mga yun, iniwan tayo ni Aris tapos iniwan din tayo ng tatay mo kaya wag ka nang mag-alala, akong bahala sa'yo," sambit ko. Natawa naman siya, sinabi ko. "Dito na tayo," sambit ko at pumasok na kami, pinaupo ko muna siya sa upuan at nag-order naman ako ng mga pagkain. Isang serve ng adobo na manok tiyaka tinola, chicken joy at lumpia, samahan nyo na din ng sinuglaw. Nakangiti kong sambit, "Ganda yung panulak nyo, may buko kami at gulaman, meron na din kaming halo-halo dito para pang dessert nyo," sambit ni Manang. "Dito ka lang talaga matatawag na ganda." In-order na rin ako ng isang gulaman at isang buko at 2 halo-halo dahil uto-uto ako. Bumalik naman ako sa inuupuan ko at inantay na lang ang order. It's like a mini restaurant. Yes, di ka nagkamali, dinala ko na din minsan ang dad mo sa ganitong kainan when we go out para sa date namin, sambit ko. Talaga po, ayaw ni dad sa mga ganitong lugar. Napilitin at gutom na siya kaya no choice siya, pinasakay ko din siya ng jeep at tricycle. Tatawa-tawa kong sambit habang nagkwekwento kay Mitch, "What is jeep at tricycle po?" Tanong ni, napakamot naman ako sa batok ko dahil ang hirap magkwento sa rich kid eh. "Di mo ba yan alam? Alam mo Mitch, matalino at mature ka pero ignorante ka sa mga ganyan," sambit ko, habang tatawa-tawa. "Sige, tumingin ka sa daan, ituturo ko sa'yo," sambit ko. Sumunod naman sly at itinuro ko naman sa kanya ang jeep at tricycle. Tuwang-tuwa naman siya sa mga nakikita niya. "Gusto ko pong sumakay sa jeep at tricycle," sambit niya. "Sige, sasakay tayo mamaya ng tricycle pabalik sa hospital, pagkatapos pupunta tayo ng mall, sasakay naman tayo ng jeep." "Oh thank you mommy for spoiling me," masaya niyang sambit at lumapit sakin, tiyaka ako niyakap. "Ito na po ang order niyo." Humiwalay naman agad si Mitch sakin at umupo, inilapag na ng babae ang pagkain namin. "Wow!" manghang sabi ni Mitch, manghang-mangha siya sa mga pagkain na nasa harapan niya. Nagdasal muna kami bago kumain. "Ang sarap po ng may pipino, ano pong tawag dito?" tanong nito habang walang patawad na kinakain ang paborito kong sinuglaw. "Ang sinuglaw, combination ng sinugba tiyaka kinilaw, tawag kasi yan ng lola kong Bisaya kaya ginaya ko na rin," sambit ko. "It's so interesting mom," sambit niya naman. Nginitian ko naman siya. Lang minuto bago kami matapos kumain, tumambay muna kami ng lang minuto pa sa loob ng kalendarya at maya-maya pa ay lumabas na din para bumalik sa hospital. Babayaran ko na kasi ang bill kasi uuwi na kami. Sumakay kami ng tricycle, tuwang-tuwa naman si Mitch nang ma-experience niyang makasay ng tricycle. Nang makarating na kami, agad naman kaming bumaba tapos ko nang bayaran si kuya. Pumasok na kami sa loob ng hospital at ags na nagpunta sa cashier para magbayad, pagkatapos ay dumiretso naman ako sa loob ng kwarto at inuutusan yung security na kunin na ang mga gamit ko at ibalik sa mansion dahil pupunta pa kami ng mall. Nang matapos na, agad na kaming pumunta sa labas at nagtungo sa tambayan ng mga jeep. Sumakay na kami ni Mitch at nakikita ko talaga sa mga mata niya ang kasiyahan ng makarating na kami sa mall. Agad naman kaming bumaba at pumasok agad, dinala ko naman siya sa arcade para maglaro. Lang oras na kaming laro ng laro sa loob hanggang sa napagod kami at bumili ng ice cream. Naisipan din namin mag-take out para may dadalhin kami pa uwi. Marami din kaming napanalunan na stuffed toy kaya sobrang tuwang-tuwa din ako dahil nadagdagan na din ang kalaro ni Doraemon. "Nag-enjoy ka ba?" tanong ko kay Mitch. Humarap naman siya sa akin. "Nasa jeep kasi kami, pauwi na kami sa mansion.
lalakarin na lang namin patungo sa loob dahil sa may kanto kang naman kami ihihinto. Of course mom, thank you for everything, I love you, sambit niya. Gusto kong maiyak dahil sa sinabi niya she really love me, nginitian ko na lang siya baka kasi tutulo ang luha ko sa sobrang emotional ko. Nakarating na kami sa may kanto at bumaba, masaya kaming nagkwekwentuhan patungo sa mansion, marami akong bought-it na stuffed toy at ganun din si Mitch, tatawa-tawa kaming nagkwekwentuhan tungkol sa mga ginawa namin kanina. Akala ko nga nawala kayon pala, natabunan ka lang bola, ang galing mong magtago, sambit ko. Mami, gusto ko na pong mag-aral dahil yung bata kanina na nakasabay ko nagtanong kung saan school ako nag-aaral, sambit ni Mitch. Sige enroll kita, sambit ki sa kanya, tuwang-tuwa naman siya. Nagkwekwentuhan parent kami at hindi namin alintana pareho. Andy, pagod na udlot lamang ito nang may sasakyan na pumaroda sa harapan namin. Natakot naman ako at itinago si Mitch sa likod ko yung mansion. Tanaw na namin, just ko, sino ba naman tang papansin na ano na naman ba ang gagawin nila sa amin. Pagkalabas ng taong nasa loob ng sasakyan, halong hindi ako makagalaw, bigla na lang nanikip ang dibdib ko at tumulo ang mga luha ko. It was him, he's here. Luhan, I was stunned, it's not a dream, it's him. Luhan, dahan-dahan kong sambit, nanginginig ako at nag-uunahan ng bumagsak ang mga luha ko. Lalapit na sana si Luhan upang yakapin ako, ngunit bigla namang pumagitna si Mitch. Who's this little girl? Tanong ni Luhan. Di naman ako makasagot. Paano pag nalaman niyang nagpakasal na ako sa iba, paano na kami? First his daughter, sambit ni Mitch. Di naman ako nagprotesta, yumak lang ako para panasan ang luha ko. This is your daughter? Manghang tanong ni Luhan sakin. Tumango naman ako at ngumiti. Siguro deserve niya namang nasaktan dahil sinaktan niya din naman ako, diba, para patas lang kami. 0-0 at may asawa na ako, nakangiti kong sambit. Nakikita ko sa mga mata niya na hindi siya makapaniwala sa mga sinasabi ko. What the heck? Are you serious, Mildred? Sambit niya. Hindi ka makapaniwala na may anak na ako. At hindi ka makapaniwala na kayang-kaya kitang palitan. Anong akala mo sakin, martyr sa pagmamahal mo? Madiin kong sambit. Hindi naman siya nakapagsalita, yumuko lamang ito. I am here to say sorry for everything Levay done to you, Mildred. Hindi ko sinsadya na iwanan ka, nakayuko nitong sambit. Tumingin ako sa malayo. Ganon na lang yun, it's been a long year, tapos sorry lang. Ano siya sinuswerte? I don't need your explanation, Luhan, we are done a long time ago, kaya wala ka nang dapat i-explain. Walang emosyon kong sambit. No, Mildred, alam ko na hindi pa tayo tapos. Didn't say a word to you bago ako umalis. Wala naman, hubby, let's go na, I don't want to waste my time with strangers. Nakangiti kong sabi. Hinawakan naman ni Gray ang kamay ko, gayon din kay Mitch. Nagsimula na kaming maglakad. Natigil naman ako nang biglang nagsalita ulit si Luhan. Mildred, I am sorry, sambit nito. Lumingon naman ako sa kanya at nakita kong nagpunas na limito ng yuha at nagmamadaling sumakay sa kanyang kotse. Bigla na lang akong napaiyak. Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Unti-unti nang umalis ang kotse ni Luhan. Humagulgol na ako nang humarurot na ito at halos hindi ko na ito makita dahil nanlabo na ang paningin ko nang dahil sa mga luha. Hey! Sambit ni Gray. Niyakap ko na lang siya kahit may ngauhog na sa damit niya ay wala akong pakialam dahil kailangan ko ng karamay ngayon. Inakay iya na ako papunta sa Marn Sayon. Iyak kay Perrin ako nang iyak hanggang sa makapasok na kami at nakasalubong pa namin si Iris. Anyari dyan? Dinig kong sambit niya. Sunenyes naman si Gray na wag nang magtanong, nagkibot balikat na lang siya. Nakarating na kami sa veranda at pinapakalma naman ako ni Gray. Umalis muna siya at may kukuhanin lang daw, hindi ko alam. Bigla na lang ako naging comfortable sa mga bisig niya. Bumalik naman ito nang may bitbit na alak. Isa, o inom. Sambit nito habang nakangiti. Pinabuksan ko naman sa kanya agad ang bote at nang mabuksan niya na ay agad naman akong nagsalang sa baso. Pinuno ko ito ng alak dahil gusto kong mag-walk ngayon. Agad-agad ko naman itong ininom ng walang pag-alinlangan. Sobrang sakit, sambit ko habang binaba ang wine glass. Di pa ako nakontento sa bote na ako uminom at umiyak ng umiyak. Wala akong pakialam kung pangit ako sa paningin ni Gray. Uminom na din siya, marami kasi siyang biniling alak kaya marami kaming linoman ngayon. Master, sambit ni Iris. Tumingin naman kaming dalawa sa kanya. Sasabay ako, broken-hearted parent kasi ako. Sambit niya at kumuha ng isang bote at agad-agad itong ininom. Nagkwekwentuhan at tawanan kaming tatlo. Walang hiyang pag-ibig, te nakakabaliw pala, sabi ni Gray.
Kaya nga hahaha ang pangit namang lalaking iniikan ko, grabe ang tagal akong pinaasa tapos ngayon bigla-bigla na lang siyang susulpot mag-so sorry, ano siya sinuswerte. Sambit ko, uminit na naman ang aking mga mata at nagsisimula na namang tumulo ang aking luha. Huwag ka nang umiyak Miss Mildred, ako nga iniwan ng babaeng mahal ko, yun nga lang sinabi naman ang dahilan, pero broken-hearted pa rin ako, sambot ni Iris at uminom. Ako nga iniwan at pinili ang career, sok, pero umaasa pa rin ako, ngunit naputol lang ito nung dumating ka sakin, seriusong sambit ni Gray, uminit naman ang pisenge ko. Naku, ayan na umaariba na si Master, sige i-push natin yan. Sambit ni Iris, tumayo naman si Gray at lumapit sakin. Alam ko sa ngayon di ko mapapalitan ng lalaking yun, ngunit sisiguraduhin kong mabubur lahat ng alala mo sa kanya dahil ako ang magpupuno sa nga pagkukulang niya sa'yo, mahal na mahal kita Vita Mildred Guazon Willows. Sambit nito, napangiti naman ako, parang may mga bulating naninipa sa tiyan ko, hinalikan niya naman ako at gumanti rin ako ng halik, di na namin pinansin si Iris. Alis muna ako, privacy akin notong nga alak, sambit ni Iris at umalis ng dahan-dahan dahil sobrang lasing ito. Aaminin kong lasing na lasing talaga ako, ganun din si Gray, kaya hindi na namin alam ang sunod na nangyari, nagpadala na kami sa init ng damdamin namin. Bigla na lang akong nakarating sa kwarto ni Gray at sa Elsang iglap ay wala na akong saplot, ganun din si Gray, pumaibabaw ito sakin at di ko naalintana kung mabigat ba siya o hindi dahil ramdam ko ang init ng mga halik niya. Dahan-dahang ipinasok ni Gray ang kanyang matigas na lapi sa aking sharpener at dahan-dahan siyang gumalaw, halos sumigaw ako pero kinagat ko na lang ang labi ko. Mahigpit lang minuto ata bago natapos ang mainit na gabing iyon. Nang matapos na kami ay niyakap niya ako at dahil sa pagod ay nakatulog na ako sa mga bisig niya. I love you wife. Sambit nito, ngumiti naman ako. I love you too hubby. Sambit ko at ipinikit na ang mga mata ko. Ang sakit ng ulo ko dahil sa sobrang kalasinggan namin kagabi ni Iris, di ko na malayang nasa parking lot na kami. Iris, tawag ko kay Iris, niyugyug ko na din siya dahil hindi ito madyay gising kung tatawagan mo lang ang pangalan niya. Master nyete sakin ng katawan at ulo ko, reklamo niyang sambit. Paano tayo napunta dito? Sagot ko naman sa kanya, di ko nga din alam, di ba doon tayo sa couch natulog? Sambit niya naman, umupo na siya at hinilot-hilot ang ulo niya. Kailangan yata natin ng mainit na sabaw Master? Bili muna tayo, sambit naman ni Iris, tumango naman ako bilang tugon sa kanya. Pagkatapos naming humigop ng sabaw ay umuwi na din kami sa hospital para makita si Mildred at Mitch para na din masiguro na din namin na okay lang sila. Masaya kaming naglakad patungo sa kwarto ni Mildred. Nang nasa tapat na kami ng pinto, bigla na lang akong napatigil dahil sa mga narinig ko na sinabi ni Mitch. Parang piniga ang puso ko nang dahil sa sakit ng mga salita na binitawan ni Mitch. Hindi ko din siya masisi kung bakit nagkonganyan siya dahil rin sa ginawa ko. Ako ang may kasalanan ng lahat, na natili pa kami ng ilang minuto doon at bawat patak ng segundo na naririnig ko ang pag-uusap nila mas lalo akong nasasaktan, kaya kinaladkad ko na si Iris paalis sa kwarto na yun. Ayaw ko nang makarinig pa ng mga salita na nanggaling Mitch, parang tinutusok-tusok ng karayom ang dibdib ko nang dahil sa sobrang sakit. Panay reklamo naman si Iris habang kinaladkad ko siya. Master naman, bitawan mo ako, ang ganda ng heart-to-heart talk nila Miss Mildred at Mitch sambit nito. Binigyan ko naman siya ng nakakamatay na tingin, anong maganda doon, nakakasakit ng damdamin yung mga salita na hinitawan niya. Naku Master, alam kong nasasaktan ka dahil kitang-kita sa mga mata mo na guilty ka sa ginawa mo kay Mitch. Sambit nito, di ko na siya pinansin at pumasok na ako sa loob ng sasakyan. Sumunod din siya, nagpasya na lang akong umuwi patungo sa mansion. Pinaharurot ko na ang sasakyan si Iris ay kode-pare ng kode tungkol kay Mitch. Alam mo yun Master, bata pa lang yan si Mitch, ako na ang nag-organize ng birthday niya, kahit sa loob lang ng kwarto niya yun hiniheld, pero masaya na siya. Ko nagkukulong ka lang sa kwarto mo at binabasag mo yung mga bot ng alak sa. Sambit ni Iris, hinigpitan ko naman ang hawak ng aking manubela dahil sa inis. Alam kong malaki ang pagkukulang ko kay Mitch, napa-selfish ko kasi mahal na mahal niya ako ni minsan di siya nagreklamo sa mga panahong di ko naibigay ang gusto niya. Alam kong maling pagkakamali iyon at di ko siya masisisi sa huli kung sa susunod hindi na niya ako mamahalin ng ganito. Hindi ko kasi nasuklian yung pagmamahal niya, para akong tanggang nagdadrive ng paulit-ulit dito sa subdivision. Master, nahihilo na ako, maawa ka naman, sa utak ko nakakaunti lang ang brain cells. Reklamo ni Iris dahil nil-ibot ko na ang subdivision.
Di ko naman siya pinakinggan diretso peren ako at hanggang sa napagod na ako at ang utak ko kakasisi sa sarili ko halos lahat na lang ng mabubuting bagay na nangyari sakin ay hindi ko pinapahalagahan. Una si Lorraine na nandyan sakin palagi takbuhan ko sa oras na nalulungkot ako ngunit dahil sa pagiging selfish ko iniwan ako, si Iris na tunay na kaibigan sakin hindi ko pinapahalagahan, si Mitch na nag-iisa kong pamilya di ko pinapansin at di minahal ng tama si Mildred. Si Mildred na pinunan lahat ng pagkukulang ko kay Mitch si Mildred na siyang nagpaparealize sakin lahat ng maling ginawa ko sa buhay. Ngayong alam ko na, gusto kong bumawi sa lahat ng pagkukulang ko gusto kong maging selfless kahit isang araw man lang gusto kong punan yung mga pagkukulang ko pero hindi ko alam kung sisimulan, sinabunutan ko ang ulo ko nang dahil sa gulo ng isip ko. Master ano ba bumaba ka na diyan? Sigaw ni Iris, di ko naman siya pinakinggan na tinaglang ako nang biglang nag-message si Mitch sakin, agad naman akong kinabahan dahil sa nabasa ko. From, Daughter Mitch Dad please rescue us. We're here in subdivision may lalaking ipal dito. Agad naman akong lumabas sa kotse at ibinigay kay Iris ang susi. Master salamat. Sambit ni Iris at niyakap ako. Kumunot naman ang noo ko, salamat dahil binigay niyo na din sa wakas ang sports car niyo sakin, sambit nito at niyakap ang kotse ko, go I park mo sa loob pupuntahan ko lang sila Mitch sa unahan, sambit ko napakamot naman siya sa ulo niya, akala ko sambit niya natawa naman ako agad akong tumakbo papunta doon nang makarating na ako sa kinaroroonan nila napansin ko ang nakatalikod na lalaki sa gawi ko, bigla namang uminit ang ulo ko nang makita ko si Mildred na umiyak. What's going on here wife? Sambit ko at lumapit sa gawi ni Mildred at inakbayan ko ito, pinunasan ko din ang mga luha niya tiningnan ko naman si Mitch at palihim ito na nag-thumbs up sakin kininditan ko naman ito ng palihim. I am okay hubby? Para akong nil iPad si Erin nang marinig ko na tinawag akong hubby ni Mildred para akong sumasayaw kasama ang mga puso kong tumitibok-tibok, bakit ganito ang epekto ng pangtawag niya ng hubby sakin sok? Ngumiti na lang ako sa kanya at tiningnan yung lalaking nasa harapan namin sakto lang ang mukha mas lamang ako ng 50 na pal-igo dito at itong lalaking ito ang iniyakan ni Mildred walang ya. Is everything okay dude? May ginawa ba sa'yo ang babaeng pinakamamahal ko? Casual kong sagot, tumili naman si Mitch nagpapahalata masyado itong anak ko ginagalingan ko nga itong pag-arte ko dito para namang di makapaniwala si Mildred sa mga sinasabi ko di ko nalang pinansin nag-enjoy kasi ako. Nag-aalangan niyang sagot, si Mildred na nga itong umiyak kung makaya naman sly. Binigyan ko naman siya ng naninindek na tingin pash nakakainis itong lalaking ito. Wife may ginawa ba sa'yo itong lalaking ta? And why are you crying? Sambit ko habang nilapit ang mukha sa kanya para makasigurado ako na hindi siya nagsisinungaling sakin at para inisin din itong lalaking ito wala naman hubby let's go na I don't want to waste my time with strangers. Sambit niya na panatag naman ang loob ko nang nadinig ko ang sinabi niya hinawakan ko na ang kamay niya at pati na rin kay Mitch tiyaka naglakad na. Fast forward nagising ako ng maaga sobrang sakit ng ulo ko at wala akong maalala, parang may nakadagan ata sa kamay ko tinulak ko naman ang bagay na nakadagan sakin napamulat naman ako nang biglang may sumigaw. Walang hiya ka, sigaw ni Mildred at pinulupot ang katawan niya ng kumot. May nangyari sa amin, sok. So what kung meron it's not a sin dahil kasal na kami, pinulot ko na ang mga damit namin pati ang underwear niya. Magbihis ka na, sambit ko sa kanya natulala naman siya, bakit tumayo? Sambit ni Mildred na payuko naman ako at tiningnan ang tinutukoy niya na pangiti naman ako at lumapit sa kanya, huwag kang lumapit. Sigaw niya natawa naman ako sa reaksyon niya, bonibiro lang kita, magbihis ka na wife don't seduce me with your naked body. Nakangiti kong sambit na mula naman siya at pinulot ang damit niya iikala ka naman siyang maglakad na tawa na lang ako sa kanya she's virgin no doubt ang higpit ng parents niya sakin lang naman sila sumuko. Nagmamadali na rin akong nagbihis dahil plano kong I set up na ang date namin ni Mildred nang tumayo na ako at lumabas naman si Mildred. I want to sleep, my body is in pain. Nakapout nitong sabi nilapitan ko naman ta at hinalikan sa labi, sleep well wife. Sambit ko binuhat ko siya at pinahiga sa kama, hinalikan ko ulit siya at kinumotan. Naglakad na ako palabas at sinara ang pinto antong hininga naman ako at ngumiti. One thing I knew for sure I am in love with my unwanted wife. I loved her, I really do.